Sana yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na huwag sumang-ayon at huwag aprubahan, nakakasakit. Sa isang katulad niyang public official, dapat marunong siyang makinig. Hindi lang sa kapartido, hindi lang sa mga taong nakapalibot sa kanya, hindi pwede yan eh. Dapat bilang isang public official, dapat pakinggan. At yun ang ginagawa ngayon ng kasalukuyan liderato ng Kamara. So yun ho, kita nyo naman ho ang pagsupalpal ni Nino Barsaga dito sa ating Vice Presidente and DepEd Secretary na si Inday Sara Duterte. Partida guys, DDS yan. So alam nyo, kahit ganito lang si Nino Barsaga, medyo napahanga ako sa part niya na nagsalita siya for katotohanan. Hindi yung iba, 'di ba, kinukulay, pinupolitika, di porket idol nila, fanatiko, kahit mali, hindi na nagsasalita. Alam niyo, may sense din si Nino Barsaga sa usaping politika, lalo na kapag seryoso siya. Talagang yung mga words na binibitawan niya, meron hong impact, meron hong kalaman-laman. So, parang sa panahon ata ngayon, nagiging idolo ko na itong si Nino Barsaga. So, panoodin natin guys yung 8-minute na video niya kung saan talaga nga namang merong laman. Mas, makakakuha kayo ng knowledge. So, panoodin natin guys. Na ang may mga ilang leader tayo ng ating bansang leader. Ako, ayoko na dapat mag-topic sa mga ganitong usapin ng political. Okay? Happy na ako sa mga ganitong vlogging ko, kung ano man yung ginagawa ko. But, alam nyo, ang nakakalungkot dito, na kung saan sinasabi nga ng ating ikalawang Pangulo na si VP Sara, na kung saan nananawagan siya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na huwag daw pakinggan at huwag kumagat sa usapan pangkapayapaan sa pagitan ng mga komunista at ng gobyerno. Alam nyo guys, kung ako pong personal mula sa aking puso, sa aking kalooban, hindi ako sang-ayon doon. Nako. Hindi ako sang-ayon. Hindi sang-ayon. Kasi ako po naniniwala, bago magkaroon ng usapin pangkapayapaan, matatag ang ating militar. Tama. Matatag ang ating sandatahan lakas. Tama. Matatag ang ating kapulisan. Nandiyan dyan ang kapulisan, namumonitor nila ang peace and order at higit sa lahat, namumonitor nila ang mga gagawin ng mga ibang faction. Tama. Alam nyo guys, hindi pwede sasabihin natin, lalong-lalo na sa mga opisyal ng gobyerno, na sasabihin, mahalin ang ating bansang Pilipinas. Hindi pwede yan. Bakit? Na kung ang kalaban ng gobyerno ay hindi mo rin kayang mahalin. Tama. Bago mo sabihin dapat na mahal mo ang Pilipinas, dapat mahalin mo rin ang kalaban. Oh. Paano magtatagumpay ang isang pagmamahal kung wala kang pagpapatawad, wala kang pakikisalamuha sa mga taong kalaban mo? Tama. Dapat mahalin mo rin ang kalaban. At yung ginagawa ngayon ni House of Representative, House Speaker Martin Romualdez, ako'y sumasang-ayon na dapat magkaroon ng panibagong usapin sa pangkapayapaan. Tama. Napakahalaga yan. Kasi marami tayong kababayan na gusto nang magbalik loob sa pamahalaan. Marami tayong mga nasa kabundukan na ilang dekada na. Diba? Now, bigyan natin ng pagkakataon. Kung ang Diyos nga nakikinig, nagpapatawad, tayo pa kayang mga tao lamang. Sana yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na huwag sumang-ayon at huwag aprubahan, nakakasakit. Sa isang katulad niyang public official, dapat marunong siyang makinig. Tama. Hindi lang sa kapartido, hindi lang sa mga taong nakapalibot sa kanya. Hindi pwede yan eh.
dapat bilang isang public official, dapat pakinggan. At yun ang ginagawa ngayon ng kasalukuyang liderato ng Kamara. At doon sa mga nagsasabi na umiepal daw, tambaluslos, si Martin Romualdez, putang ina ninyo, anong alam nyo kay Martin Romualdez? Kilala nyo ba siya personal? Nakaharap nyo ba? Nakakausap nyo ba? Tama. Para kayo'y maniwala sa ganyan. Wala tayong pakialam sa awayan ng kabilang paksyo na yan. Tayong mga pangkaraniwang tao ang nagiging biktima rito. Dapat natin pakinggan ang paksyon ng mga makakabila, ng makakaliwa. Senan, Du, Ming, putang ina mo. Ha? Ina mo. Hindi nyo maiwasan talagang magmura, guys. Ina mo ka, magsalsal ka dyan. Ang ina mo ka, Ano? ka, litsi ka. Putang ina mo kung kasama kita. Isusensor. Kaya doon sa mga ibang vlogger na mga kontra ng kontra, sakay ng sakay sa issue na wala naman alam, kung hindi ka kaululan, katarantaduhan, kaletsihan, putang ina ninyo, tigil-tigilan nyo yan. Huwag kayong purong ngak-ngak, tang ina ninyo, na wala naman kayo na itutulong. Ha? Putang ina ninyo. Ang pinakadabes ng ating bansa, magkaroon ng isang pagyakap sa mga taong naligaw ng landas. Yan ang kailangan. At yan ay dapat gawin ng ating gobyerno. At alamin nila ano ba ang dahilan, bakit sila namundok, bakit sila sumapi sa ganitong samahan. Pero kung atin iiwas ang usapin pangkapayapaan para sa kanila, putang ina, lalong lalala ang mga yan. Huwag tayo masyadong kontra ng kontra. Tignan natin ano ba ang solusyon. Hindi yung kailangan ng solusyon, putang ina, binibigay ng iba dyan, problema, atungal, na wala naman solusyon. Di ba? Napakahalaga ng pagkakaisa. Sawa na kami. Kaming mga pangkaraniwang tao, sawa na kami sa balita na nagpapatayan ng ating mga kusundaluhan, ang ating mga makakaliwang NPA. Ang kailangan namin na marinig, may nangyayaring magandang development sa paraan ng usapin pangkapayapaan. Kaya doon sa mga kababayan natin, sa mga nanonood, suportahan natin ang gustong mangyari ni House Speaker Martin Romualdez para maiusad, maipasatuparan at maipasok ang tamang solusyon at mangyari ang dapat mangyari. Doon sa mga kapwa ko supporter ni dating Pangulong Duterte, tapos na ang time ni Pangulong Duterte. Okay? Tapos na ang time niya, bigyan natin ng pagkakataon yung nakaupo ngayon, yung may time ngayon na nakapwesto. Yun ang tignan natin. Hindi yung putang ina, konting ano lang, kung ano-anong mga isyong inaano ninyo. Di ba? Bigyan nyo ng priority yung nakaupo ngayon. Kung hindi kayo kung ayaw nyo sa nakaupo sa gobyerno ngayon, simple ang magagawa ninyo. Tumulong kayo, sumunod kayo sa batas, sumunod tayo sa lituntunin ng pamahalaan. Ngayon, kung ayaw nyo talaga, hantayin ninyo ang susunod na eleksyon. Doon, iboto ninyo kung sino ang gusto ninyo saloobin. Hindi lang napagbigyan ng pwesto, hindi lang napagbigyan ng kung anong hiniling, galit na galit na. Diba? Tandaan nyo mga kaibigan, hindi po napakadali ang isang maging leader ng bansang Pilipinas. Hindi po ganun kabilis. Napakahirap maging isang elected official dahil lahat ng problema ng bansa sa iyo nakaatang. Kaya ako 100% sumusuporta ako kay House Speaker Martin Romualdez para sa usapin pangkapayapaan at para sa katahimikan ng ating bansa. Sana ganun din kayo mga kababayan. Bigyan natin ng pagkakataon na magkaroon naman ng isang Pasko na maginhawa ang buhay ng mga taong nasa kabundukan. Lahat ba kayo umagri, guys? Well, kung akong tatanungin nyo, agree naman ako dito sa sinabi ni
Nino Barsaga. Kasi imagine guys, si Pangulong Duterte, 'di ba? Ang kanilang ginagawa, pangsyusyukti, 'di ba? Puro na lang jatayan, jatay dito, jatay doon, puro mga jatayan ang nangyayari sa ating bayan. So, talaga nga namang nilagay nila ang hustisya sa kanilang mga kamay, which is very wrong. So ngayon, si Pangulong PBBM and si House Speaker Martin Romualdez gusto nang matapos itong ganitong klaseng sistema na kahit pa paano maging mapayapa naman ang ating bayan. So literal na it makes sense sa mga binitawang kataga ni Nino Barsaga. So sa mga pang 7 minutes na video ko, medyo pinost ko na kasi sinensored ko itong si Nino kasi nagmura. So parang hindi ata narinig yung boses ko doon. Boses niya lang. Anyway, yun ho, may point. Si Nino Barsaga, tama ho yung ginawa mo, Nino Barsaga, na pagsuporta dito sa ating Pangulo. Mabuhay ka. Mabuhay yung mga taong mas pinili ang, yung magsalita ng katotohanan na bukal sa kanilang kalooban at hindi binabayaran ng isang politiko lamang. So, ito, napansin ko kay Nino Barsaga na kahit pa paano may improvement na siya. Hindi na siya yung kulay-kulay. Diba? Nakakapagsalita na siya ng sarili niya, na hindi siya dinidiktahan. And that is a very first time na narinig ko si Nino kasi, 'di ba, DDS to. So, sabi ko, talaga nga namang si Nino Barsaga, mabuhay ka. Good luck ninyo. Sana patuloy mo na yan. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit na sa ating panibagong video.